Hi po, sa video na ito, ituturo ko naman sa inyo kung paano tignan kung consistent bang bumebenta yung isang product. Kasi kagaya na sinabi ko sa nakaraang video, so aanhin mo yung product, nakikita ka ng malaki kung hindi naman siya bebenta. Sabihin mo na malaki yung tubo tapos pwede siyang bumenta once a year, hindi ba minsan mas maganda na kumuha na lang kayo ng product na kahit na konti lang yung tubo, mabilis na bumenta, di ba? At least mapaikot ka agad yung pera. In the end, pwedeng mas malaki pa yung kitain mo dun sa maliliit na tubo na yon kesa dun sa minsanan na malaki, di ba? Saka ang hirap kaya nung stress na na tinitignan mo yung product na kakabili mo tapos parang araw-araw bumebenta na ba to? Parang tapos habang tumatagal, parang naku, hindi yata bebenta, nagkamali yata ako dito. 'Di ba? Mas maganda yung product na na sigurado ka, or at least yung super malapit ka sa sure na na bebenta siya, 'di ba? So syempre wala namang kasiguruhan kung ang isang product ay bebenta kahit gaano kaganda yung data, pero at least may metric ka, meron kang tinitingnan na data kaysa yung nag-hope ka. So hope is not a strategy, okay? So data, data-driven decisions, data-driven strategies, yun ang magpapayaman sa inyo. Yun ang magiging paraan para kumita kayo or kumita yung mga clients ninyo kung VA kayo. So make sure na as much as possible mag-rely kayo sa existing na data. Kesa yung hope lang parang okay, pasado to, ganyan. Tapos you're hoping na magiging mabenta siya. So para hindi tayo nanghuhula kung mabenta ba tong product na to o hindi, titingnan natin in the past kung bumebenta ba tong product na to, di ba? Kung yung product ay mabentan in the past, most likely magiging mabenta siya in the future. 'Di ba? Syempre parang sabi nga nila fallacy yan na kung ano yung performance ng ng nakaraan ganun din yung magiging performance in the future. Pero mas mabuti rin kaysa wala. Kunyari, meron kayong kaibigan na na maraming ginawang katarantaduhan, 'di ba, in the past. Tapos mangungutang siya sa iyo, maraming tinakbuhan na utang, parang ganoon, uutang siya sa iyo. So syempre ikaw, parang pautangin mo ba siya? Pag binautang mo siya tapos hindi siya nagbayad in the future, it's on you. Ikaw yung may kasalanan kasi alam mo nang ganoon di ba? So, syempre ito, mga products to, wala namang utang sa'yo. Pero, still, pag bumebenta tong product na to, dati, so, pwede mong i-assume na bebenta ito in the future, di ba? So, para magawa mo yun, dun papasok ang Keepa chart. So, kung wala ka pang Keepa, palagay ko ito na yung time para kumuha ka, okay? Para mag-subscribe ka. Para makasunod ka, di ba? Mahirap naman yung titignan mo lang tapos hindi mo siya mapapractice. Baka makalimutan mo lang din. So, ngayon, punta na tayo sa screen ko para makita nyo yung Keepa chart at maturuan ko kayo ng interpretation. Ayan. So, meron akong mga sample products dito na iba-iba. So, nakatutok na dun sa mga Keepa charts nila. Ngayon, kunyari ito, yung example ko nung nakaraang video. So, kung titignan natin dito sa Keepa chart niya, merong mga iba't ibang mga bagay dito. For now, ang gagawin ko, ipapatayin ko muna lahat maliban sa sales rank para lang makita nyo ito, para ma-emphasize lang ito. Kasi ito muna yung gusto kong makita nyo. So, patayin natin lahat except yung sales rank. Okay? So, makita nyo, pinapatay ko, nawawala. Pwede naman natin i-on ulit. Ayan, di ba? I-on mo lang yung mga switch na yan. Pero for now, patayin ko muna. So, para lang makita nyo yung point na gusto kong ipakita sa inyo. Okay, so balik tayo sa first product. So, itong green na ito ay yung performance ng product over time, o yung galaw, specifically yung galaw ng sales rank niya over time. So, nakikita nyo ito, may date dyan, yung puti na square, di ba? Na Sunday, June 2, June 2, 1523. So, tapos sales rank niya ay 211, 264. Di ba? Tapos habang minumove ko siyang ganyan, makikita niya nagbabago yung date, tapos nag-iiba yung sales rank. So, in theory, kada isang drop nito, pag sinabing drop, okay, yung pagbagsak niya, okay, kaya malalim, kaya mababaw, okay, ay at least isang sale. Okay? So, pwede nating i-assume na siguro yung mas malalim na drop, mas maraming bumili. Yung mas mababaw, parang ilan lang yung bumili. Pero minsan kasi, parang hindi na siya magda-drop pag nasa lower sales rank levels na siya. May example tayo, wag kayong mag-alala. So, ayan, pagka ganito, drop ng drop, so ibig sabihin, bumebenta siya. So, by the way, pwede nating tingnan yung all dito. Ayan, makita nyo all. So, yan yung performance niya throughout time. Makita nyo na dito, wow, ang tagal na panahon na na parang hindi siya bumagsak, di ba? Ibig sabihin, hindi siya bumenta ng time na yan, na matagal na panahon. Tapos, pwede nating tingnan yung year, pwede nating tingnan yung 3 months and month. So, ang gusto ko, quick lang na look at the, all 365 days, then year. Mamaya, ipapakita ko bakit, and then month. So, para lang makita ko yung current na data niya na bumenta ba siya earlier this month, okay? So, ganun lang naman. So, itong product na to,
okay lang, I guess. Bumebenta siya ng ilang beses per month. Okay, okay lang naman. So, pwede na to. I mean, considering, okay na to. Kasi ano lang naman, 3 sellers lang naman, okay. So, meron yung mga tao na binibilang nila yung drop. So, dito sa statistic dito, ayan, pwede mo makita yung summary. Makikita nyo yung nasa green, yung nasa bottom right part, yung 12 per month na yan. Okay, so yung 12 per month na yan, yung average drop niya in 90 days. So merong mga sellers na tina times 3 nila yan. So parang estimate is parang 36 per month yung benta, parang gano'n. Meron yung mga times 4, times 2, times 1. So ipapaubaya ko na sa inyo yon. At hindi ko yun masyadong ginagamit na metric. Basta ang akin lang, gusto ko lang makita na magalaw ito. So mas magalaw, mas maganda, mas mabenta. Okay, tingnan natin tong itong product na to. Okay, dito muna tayo, lipat tayo rito. Ayan, so tingnan natin yung month niya. Makikita nyo na hindi siya masyadong bumabagsak, di ba? Walang masyadong pagbagsak. Pero, pag tinignan mo, yung sales rank niya na kasi is double digits na eh. Parang sales rank 51, 43, 36. So talagang wala na siyang masyadong space na bumagsak. Pero the fact na nandito siya sa 2-digit level, super benta na yan. As in, mabenta yan. Yan yung mga times na parang hindi masyadong relevant tong pagbagsak, kundi ang titignan mo na lang yung kung nag-i-stay siya dyan. Tingnan natin yung kanyang week. Yan, makita niya na may ganyan-ganyan, di ba? In a week yan, di ba? So, in a day, tingnan natin. So, ayan, makita nyo. So, pero di ko na tinitignan yan hanggang month lang. So, yan, pag nakita nyo ganyan na mga cases, so, mabenta yan. Kasi 2 digits, talagang hindi nababagsak-bagsak, di ba? Parang stable na siya dyan. So, mabenta. Tingnan natin yung year niya. Ayan, super nagstay siya dyan. Tapos may time na tumaas siyang ganyan, di ba? Na for some reason, umabot siya sa thousands. Pero malaki pa rin. Kahit na umabot siya sa peak niya na 2,000, parang malaki pa rin. Mabenta pa rin yan. Tingnan natin yung all niya. So, ayan, may time na hindi siya masyadong mabenta. Tapos, siguro nakilala siya, tapos naging mabenta na siya all throughout, di ba? Ngayon, titingin tayo sa isang product na hindi talaga mabenta. Okay, so ito siya. Ayan, so tingnan natin, yung year niya, yung all niya, yan. Yung year niya ay, isipin mo, ilang beses lang siya bumagsak throughout the year. Tapos, tingnan natin yung month niya, wow, isa. Wow, so bumenta lang siguro yan ng isang beses nitong buwan na to, okay? So ngayon, paano kung ikaw yung tipo na sales rank lang ang tinitingnan mo, di ba? So tinuro ko sa inyo yun, di ba? Natitignan niyo yung sales estimate niya, di ba? Paano kung nakita mo siya ng, Thursday, July 18, di 98,391, So, 98,391. So, kunyari lang, ginangle scout mo siya, tapos nakita mo na, parang 100 units per month yan. Kunyari lang, okay? Tapos, bumili ka ng bumili ka ng 10 nito kasi kwenta mo yung sales equity niya. Tapos, nagtataka ka, ba't hindi siya bumebenta? Anong nangyayari? Diba? Yan. Kasi, natsyempohan mo na nung araw na yun na tumingin ka, maganda yung sales rank niya, bumagsak siya. Pero, hindi mo nakita ito kasi hindi ka nagkipa, parang gano'n. Hindi mo nakita na hindi pala talaga siya mabenta. Ayan, Diba, year na to oh. Tapos, ilang beses lang sa isang taon, nung August ba yan? Isa lang, nung October, isa. O September ba yan? September, isa. Hindi siya bumenta all October, tapos November lang ulit. Diba? Talagang hindi mabenta. Another thing na gusto kong maipakita sa inyo, and yun yung reason ko bakit tinitignan ko yung all, okay, ay ito. Ba, napansin niyo yan? Parang ang regular, diba? All yan, naka-all yan, 4,322 days. Kita niyo yan? 4,322. Anong nangyayari dyan? So kung ito lang, dito lang kayo nag-focus at di nyo tinignan dito, pag ginanya mo, okay, this is a Christmas tree. So kailan mabili ang Christmas tree? Tuwing Christmas season. So ayan, tingnan natin yung year niya. Ayan, so nung ginagawa ko tong video na to ay August. So ayan, makita nyo na August, ayan, dito yung August, diba? August something yan. So dito sa September last year hanggang October. So ayan, mabenta na siya diyan, 'di ba? November. Tapos I guess December wala na masyadong bumili ng puno. Tapos papalapit sa Christmas, yan, may mga humabol. And then after ng Christmas, ayan na, so tumataas-taas na siya. I guess may mga bumibili pa rin ng Christmas tree kahit hindi Christmas, no? So ayan, nakita nyo? Pero pataas na siya. And then, ayan, tingnan natin yun nga. So makikita nyo na yung trend. Okay, tingnan nyo yung puti sa baba, ay ang Tuesday, May 12, sundan nyo. So bababa na siya ng mga September, tapos after November, December, yan, paakyat na siya, 'di ba? Tapos next year ulit, ganoon ulit. 'Di ba? August, tapos September, yan, pababa na naman siya. Tapos after ng December, pataas na naman siya. So nakita nyo, yan yung tinatawag na seasonal trend, okay? So pwede kayong magbenta ng mga seasonal products, pero seasonal siya. Syempre, kailan habulin mo yung season. So mamaya sa mga example sa ibaba,
So ituturo ko sa inyo kung paano ang strategy para mag-evaluate ng mga seasonal products. Okay? So kung gusto niyo maging seasonal seller or kunyari gusto maging seasonal ng client niyo kung VA kayo, then pwede ituturo ko sa inyo kung paano medyo i-analyze. So pero ngayon dito muna tayo. So yan, makita niyo yung seasonality. Okay? So yan, tapos i-month ko. So, i-year ko, pero wala dito yung reason kung bakit ni-year ko siya, yung month ko. And okay naman, I guess, nagulat ako dito, sa totoo lang. Ngayon ko lang tinignan to, ngayon ni-record ko tong video na to, na kahit pala hindi Christmas, may mga bumibili ng Christmas tree. Para saan? Alam mo, hindi ko rin alam na may nagbebenta ng Christmas tree kahit hindi Christmas, I guess. So, sa bagay, August, alam mo yun. Pero kasi parang yung shelf life ng mga Christmas tree, parang 2 months, parang ganon. Tas malalanta na. So, hindi ko alam kung ano nangyayari dito pero mabenta. 'Di ba? Trust the data, 'di ba? Wag yung guess mo. So, ito 'yung sinasabi ng data, so ibig sabihin mabenta siya kahit ano pa 'yung opinion mo, 'di ba? Tapos ito, meron tayong regular na product dito na na 'yan. So, makikita nyo yung month niya. So, hindi siya ganun kabenta rin. Pero kahit pa paano bumebenta, 'di ba? So, i-consider niyo 'yan ng sa mga decision nyo pagdating sa product analysis kasi napakahalaga nito. So pag hindi nyo tinignan tong chart na to, hindi nyo tinignan yung month niya, tapos hindi nyo tinignan yung all niya, yung year niya, parang pwedeng magkamali ka ng product, pwedeng makakuha ka ng product na na maganda yung sales rank ngayon, tapos hindi pala in the future, 'di ba? Dahil ginamitan mo lang ng ng sales estimator, 'di ba? So hindi consistent ang sales rank kung gagamitin mo lang siya na metric ng minsanan. So kailangan gamitan mo siya ng Keepa chart. Kaya napakahalaga. Kaya napakaganda nitong Keepa chart na ito talaga. And ito yung reason ko bakit super fan ako ng Keepa chart. Kasi marami sana akong nabiling product na never nabebenta para sa mga clients ko. So nakakahiya, 'di ba? So yan, talagang tinitingnan ko tong metric na to. Tapos another thing na gusto kong ipakita sa inyo when it comes to the Keepa chart ay yung buy box. Okay? Yan, i-click natin 'yan. Okay? So dito i-on natin lahat yung mga buy box na 'yan. Okay? So buy box and then buy box and then buy box. Ayan. So, dito tayo. So, balik tayo rito. Ayan. So, itong pink na line na yan, yung buy box na yan, okay? Yan yung movement ng presyo ng buy box. Ito yung presyo. Yan yung presyo ng buy box, okay? So, yan yung movement ng presyo ng buy box over time. So, makikita nyo na may mga products na biglang walang buy box. Ayan, so nawawala bigla. So, minsan nawawala yung buy box dahil masyadong mataas yung presyo ng mga ng mga tao, ng mga sellers. Minsan nawawala siya kasi na out of stock. Okay, so mamaya babalikan natin yan sa next na video, okay? So ito mga same na example na to gagamitin natin para mas ma-analyze natin. Pero for now, focus muna tayo dito, okay? So makita niyo, hindi masyadong magalaw. Samantalang may mga products na ayan, very drastic yung movements na talagang minsan talagang bababa siya ng husto, babagsak ng husto. 'Di ba? From magkano 'yan? Parang 98 tapos nagiging 56.99 siya. Kasi nga naman, 'di ba, Christmas season. So syempre, bababa yung presyo niya pag out of Christmas season, 'di ba? Tingnan natin yung kanyang all. Ayan, makita nyo. So, yung niya, yung pink na diamond siya dati, tapos ngayon ginawa nilang line. So, tuwing Christmas or after Christmas, so ayan, nakita nyo, coinciding dito. Teka lang paano ko ayan, i-zoom natin yung part na yan. Okay, yan. So, mapapansin nyo rito na pare-pareho yung activity. So, habang Pasko, papalapit ng Pasko, mataas yung product. Tapos, syempre, pag andyan na yung Pasko, wala nang bibili pagkatapos ng Pasko. So, binabagsak na yung presyo para makapaubos sila. Nakita nyo? 'Di ba? Tapos occasionally nawawala yung buy box. Tapos ayan na naman, next year, the following year pala, ayan na naman. So Pasko na naman, tinataas na naman nila yung presyo. Tapos after Christmas, ayan, binabagsak na naman yung presyo, 'di ba? Tapos medyo neutral siya in the middle of the Tapos ganoon na naman, 'di ba? Nakita nyo? So next product natin, tignan natin. Ayan, nakita nyo na occasionally nawawala, 'di ba? So na out of stock pa siya. Hindi natin alam, malalaman natin mamaya pagpunta natin dito sa part na to. So next video 'yan. Pero ayan, makita nyo na ang baba ng presyo. Tapos biglang tinataas. So nakita nyo dito na ano yung analysis ko rito. Kung ito lang yung nakita ko, okay, anong analysis ko rito? So ang akin, hindi lang talaga mabili tong product na to. Kasi sinubukan na nilang ibagsak yung pressure. Tingnan mo, 1294 yung buy box. Tapos hindi pa rin gumagalaw yung sales rank. So ibig sabihin, hindi lang talaga marami yung demand nito. Kasi may mga makikita kayo kunyari ng mga products na yung buy box, pag binagsak nila, babagsak din yung sales rank. Parang yung green na line, makikita mo maraming bagsak. So ibig sabihin, in demand yung product na ganun, pero ang gusto ng mga customer ay yung mas mababang presyo.
Pero kung ganito na binagsak na nila yung presyo, tinaas na nila yung presyo, same pa rin yung activity, ibig sabihin wala lang talagang demand dito. So nakita nyo yung assumption, di ba? Assumption ito pero it makes sense, hindi ba? Na yun na, binaba na nga nila yung presyo eh. Tapos tinaas nila yung presyo pero pareho lang yung sales rank. Ibig sabihin walang naghahanap. Pero pag nakita mo na pag binaba yung presyo, biglang mabilis, biglang bababa yung sales rank. So okay, gusto ng mga customer na mas mababa yung presyo. Tapos pag tinaas yung presyo, makikita mo na yung sales rank tataas din. Kasi parang ayaw ng mga customer na bilhin siya ng ganong kamahal. So makaka-affect yun sa mga product decisions mo. Kasi pagka nakita mo na mataas yung presyo tapos yung sales rank mataas ng mga tayong sales. So pag kinuha mo siya, kahit profitable siya, baka hindi siya bumenta. Kasi nga, parang ayaw ng mga tao yung presyo na ganun, 'di ba? So, yun yung ano dito, okay, next product. Okay? So, meron kayong mga makikita na super stable, ayan, maganda, 'di ba? Stable. So, yan, 'di ba? Medyo magulo siya minsan, na yan diyan. So, yung mga ganyan, parang nagkakaroon ng mga tinatawag na price wars. Okay, kung minsan, pag sinabing price wars, dahil mga super galaw, makikita niya minsan may super galaw. Pagka sinabi nating price wars, so ang nangyayari, parang nagpapabagsakan ng presyo yung mga yung mga sellers. Bakit? Kasi isa sa mga factors affecting yung buybacks, kung kanino mapupunta yung buyback, ay yung yung presyo. So, by the way, okay, ang buybacks ay ito pala, okay? Yung featured offer yung tawag dito, pero buybacks yung tawag ko dahil OG na ako dito, okay? Buybacks yung tawag namin dito nung 2016, 2017, 2018. So, buybacks na yung ko. Pero ngayon ang tawag na nila ay featured offer, okay? So, itong bagay na to, umiikot to, okay? So, kita niyo dyan, new 3 sellers. Kasi 'di ba bawal maggawa ng bagong listing. So, kung gusto mong ibenta tong exact na product na ito, kailangan ilist mo siya dito sa same na listing na ito. Hindi ka pwedeng gumawa ng bagong listing yan. Dito ka magbebenta. So, ang nangyayari is kung sino yung nandito sa buyback, siya yung nakakabenta. Okay, kunyari ito, ships from pool supply superstore. So, ibig sabihin, FBM to. Okay, pag nakita yung ships from tas hindi siya Amazon, so FBM siya. Okay, pag sinabi FBM, yung seller, yung in charge dun sa pag-ship. Okay, so ships from dito. Pero ang mahalagang tingnan natin dito ay yung sold by. So, sold by na so, itong seller na to, siya yung makakabenta, parang ganon. Sa kanya mapupunta yung pinagbentahan nito, stock niya yung mababawasan pag siya yung nandito. Okay? Pero, di ba, 3 silang sellers. Ayan, di ba? Tingnan natin. So, ayan, 3 silang sellers, di ba? Meron si Safe Castle, tapos meron si Four Seasons, okay? Tapos meron siya, si Pool Supplies Superstore. So, umiikot yung buybacks na yan. Depende, okay? May part din sa Kipa na ipapakita natin yan. Pero mamaya pa, okay? Mamayang konti, okay? Mamayang konti sa video na to. So medyo mahaba tong video na to, okay? So yan, makikita natin dito kung umiikot yung buybacks. So yan, sa Kipa rin. So, kailangan tingnan din natin kung umiikot yung buybacks na yan, okay? Kasi minsan, kahit na ibagsak mo yung presyo, hindi mo pa rin makukuha yung buybacks, okay? Just know dito na nagbabagsak sila ng presyo minsan para makuha nila yung buybacks, okay? Tingnan natin to next example. Ayan, so, makita nyo. So, medyo consistent yung presyo nito. So, occasionally, may nagtataas, di natin alam kung bakit. Pero medyo in the grand scheme of things, parang super consistent, okay? So I guess it's a good sign kung minsan kung consistent yung So merong mga sellers na ang gusto nila ay consistent yung buybacks na ganito. Yung walang masyadong fluctuations, okay? So okay lang naman 'yon, okay? Walang problema doon, at least Kasi pag nakita mong magalaw, parang may chance na pag binili mo siya tapos bumagsak yung presyo sa Amazon, so hindi na maging ganun kalaki yung kita mo, 'di ba, yung tubo mo. So yun ang pwedeng mangyari. So yun, punta naman tayo dito sa next na mga parts ng chart natin, which will be Amazon, new, saka new third party FBA, new third party FBM. Patayin natin yung used, okay? Or actually on na natin, minsan na natin, okay? Tapos makikita nyo, ayan, ang pinapakita lang ng Kipa ay yung mga yung mga meron siyang data, okay? So, gawin natin yan dito. Okay? So, wala siyang used, di ba, dito? So, ayan. Tingnan natin. Okay? So, may Amazon. Yan. New third party. Yan. Sisindi natin lahat yan. Saka used. Okay? So, ayan. Okay. So, ngayon, mininsanan kong inon yan. Again, kung ano yung color ng bilog dito, yun yung color ng chart. Tapos, pag tinapat mo siya, yan, makita mo may highlight siya. So, yung new ay yung lowest price. Yan yung blue line. Yan yung lowest price among all sellers, mapa FBA or FBM. Okay, samantalang yung orange na triangle ay yung lowest price sa mga FBA sellers, and yung blue ay yung lowest price sa FBM sellers. So makikita nyo na minsan nagko-cross yung buybacks. Ayan
yung pink na line, 'di ba? Tinatamaan niya yung blue na square. Ano yung blue na square ulit? Third party FBM. So ibig sabihin, ng mga times na to, FBM yung may hawak ng buy box. Samantalang kapag ka yung orange na triangle yung kinocross ng pink na line, so ibig sabihin FBA yung yung nagmamay-ari ng buy box. Ibig sabihin FBA yung nandito. Ayan, FBA yan, no. Kita niyo, ships from Amazon, sold by Poshelo. So, yan. Ibig sabihin, yan. Nakita nyo? So, next product, tingnan natin. Ito medyo magulo. So, tingnan natin yung month niya. Okay? Nakita nyo, ayan yung FBM na price, 183.99. Okay? Tapos, I guess yung, Amazon ay, magkano yan? 183. Yung Amazon, binibenta niya tong product na to ng 84.98. Siya yung orange. Okay? Yung orange na area ay Amazon at yung tuktok niya yun yung price. So, di ba, ang laki ng agwat. 183 yung FBM tapos 84 si Amazon. So mahirap makipag-compete kay Amazon. So ako talaga ina-advise ko na wag mag-compete kay Amazon. Okay? So lipat tayo rito. Or by the way pala, teka lang. Okay, makikita niyo na may black. Okay? Pag may black na ganyan yung used, ito yung pinaka lowest price sa lahat ng mga sa mga used condition. Ako hindi ko na tinitingnan tong mga to. Okay? Yung mga yan. Pero pwede kung gusto nyo. Pero para sa akin, wala na siyang silbi. Pagdating sa OA, gusto ko tong tignan, itong used na to. Kasi pag nakita kayo ng used na line dito na mahaba, bakit nagkakaroon ng used na binibenta? Kasi ayaw na siya nung mga nagbebenta, di ba? Parang di na nila siya gagamitin. So, ang akin, ito, again, another assumption based dito. Pag may mahabang black na line, ibig sabihin, mga returns yon. So, madalas na ibalik itong product na to. Again, this is just an assumption. Kasi nga, paano nagkakaroon ng used? Kasi ayaw na nila yung tree na meron sila. Ito, Christmas tree to, di ba? Ayaw nila tong puno nila na meron na sila. So, ibebenta na lang nila ng used. So, pag nagbenta ka ng item na ganito, na may mahabang black na line, potentially, pwede mo ma-encounter yung customer na gagamitin lang sandali yung product, tapos aayawan niya, or gagamitin niya, tapos may makikita siyang mali, pwedeng may problema dun sa product, tapos ibabalik niya. 'Di ba? Tapos ibebenta ng used, 'di ba? Kasi di mo na pwedeng ibenta ng new dahil nabuksan-buksan na. So medyo mag-ingat kayo sa mga ganyang klaseng product pag may mahabang used, parang posibleng may returns dito. Kasi pag may nag-return, parang pwede nyo ikalugi at least yung pa isa-isang unit na nare-return. Kasi syempre, yung product na buksan na. So hindi mo na siya pwedeng ibenta as new. So automatic na na yung value niya parang bumaba na. Tapos another thing is yung return, parang may hindi lahat ng pera ibabalik sa'yo ng Amazon, parang ganon. So mababawasan ka pero hindi mo naman mababawi lahat yung pera na yung shipping, ganyan. So wala na, 'di ba? Tapos minsan yung used, kunyari may nag-return, kailangan mo siya ipabalik sa prep center para ipa-repack. So another gastos na naman. So nakikita nyo yung used, yung kunyari may yung mga returns na yan, kahit maibebenta mo siya ng used, parang malulugi ka na. So it's better na iwasan na lang sila, sa opinion ko lang naman. It's better na iwasan kung alam mo na maraming potential ng return. Yun lang naman ang akin, okay? Next natin, tingnan natin yung next product. So ito, ayan. I guess may FBM, ayan, may new 899. Pero wala lang talaga, parang alam mo, wala lang talagang bumibili. So wala talagang pag-asa yan, okay? So tingnan natin dito. Okay, 899 talagang Sa bagay, tayong mga Pinoy lang naman yung mahilig sa ganyan talaga. So, I guess, siguro mas magandang bumili sa mga Filipino store or something. Tingnan natin dito. So, yan, ito medyo magulo. So, nagkakaroon ng price wars dito. So, may mga nagbabagsak ng presyo from 91 to, wow, 39.99. Ibig sabihin, pinapaubos nila kasi hindi mabenta masyado. Yun siguro nangyayari dito. Okay. Tapos dito, interesting to kasi parang ayan, FBA dito tas FBM na kukuha niya rin yung buy box. So okay Tapos ito naman, tingnan natin. So Amazon, syempre. Nakita niyo to, kaya wag kayong makilaban, wag kayong lumaban kay Amazon. Kasi ayan, yung FBA 639, yung FBM ilan yan, 590. Tapos yung Amazon binabagsak niya sa $4. Parang tapos nasa kanya lang yung buy box. So pag may bumili dito, ayan sold by Amazon.com. So pag may bumili dito, parang si Amazon lang yung pagbibilhan nila. Tapos ano nangyari dito sa mga sa mga sellers na to? So wala, hindi sila nakabenta, 'di ba? So yan, wag kayo lumaban pag may Amazon. May mga cases na pwede, pero ako personally parang pag may Amazon, wag na. Alam niyo yan, wag na. So, ang next na gusto kong tignan natin ay yung buy box rotation. Okay? Kasi pwedeng yung product hindi umikot yung buy box ng maayos. So, makikita nyo yan dito sa data, tapos buy box statistics. So, dito, tingnan nyo. Okay? So, itong
percent na to ay, kung ilang percent nung time, ito, 30 days, 90 days, 180 days, 365 days, okay? So, yung 30 days na yan, yung date range na yan, ay 30 days mula ngayon, nung nakaraan, okay? Nung nakaraang 30 days, nung nakaraang 90 days, nung nakaraang 180 days, nung nakaraang 365 days. Nung nakaraang 30 days, 100% ng buybacks ay kay Amazon. Ano ibig sabihin yan, di ba? Yung average new offer count, 21. Ano ibig sabihin yan? So, yung 21 na yan yung total na number na sellers nitong item na to during those last 30 days. Tapos 100% Amazon. So anong nangyari dun sa 20? 'Di ba 21 sila? Anong nangyari dun sa 20? Kahit ngayon, tingnan nyo, 18 sellers. 'Di ba? Pero 100% Amazon. So ibig sabihin ito yung ibang sellers dito hindi na sila nakakabenta, Amazon lang. So pag bumili ka ng product na ganito, kunyari wala kang kipa or hindi mo to tinignan, pwedeng you could end up one of these poor guys dito na hindi nakakabenta. 'Di ba? Kasi sinolo ng Amazon hindi man lang umiikot eh. So ang tinitingnan ko lang dito ay yung 30 days kasi gusto kong tingnan yung recent. Pero minsan kung gusto ko talaga yung data ng product, umaabot ako sa 90. So dito sa 90, tingnan nyo, 100% halos ay Amazon. So nakishare ng konti si Beauty Nova. Pero less than 1%. And over the last 90 days, parang ibig sabihin 90 days halos parang naghihintay ka lang tapos chinempo lang si Beauty Nova. Tapos tingnan niyo new offer count 24 na sellers, tas out of dun sa 3 months na yun parang 2 lang sila. So this is not a good product. Kahit gaano pa kalaki yung tutubuin ko dyan, kahit gaano kaganda yung sales rank chart, yung mga naunang chart na pinakita ko kanina, pag nakita ko na ganyan, no way. Kasi pwedeng mag-jump ako dyan tapos hindi ako makakabenta. 'Di ba? So, no way. I mean, pwede nyo minsan ikaw iikot sa'yo. Pero ako, parang again, mas gusto ko na tignan yung past na data. Okay, tingnan natin itong mga ibang products, okay? So, data, buyback statistics. Okay? So, hintayin natin mag-load. And ito na rin, I guess, i-load na rin natin itong mga iba para hindi tayo nagsasayang ng oras masyado, okay? So, tingnan natin. Ayan, data, buyback statistics. I hope, ayan, nag-load na. So, ayan, tingnan nyo to. Ito, maganda to. So, si Poshelo, 55%, so kalahati, mahigit kalahati ng time no, the last 30 days, nasa kanya yung buybacks. Pero, alam nyo yun, 4 sellers sila. So, okay lang, I guess. Tingnan nyo ito, 444. So, ibig sabihin, umiikot sa kanilang 4, I guess, yung buybacks, di ba? So, medyo okay pa yan. Pero, ang akin, ayoko tong mga to. Nakikita ko na mga veteran sellers, parang ganon. So tingnan natin yung 90 niya. So ganun pa rin mukhang sa kanilang 4 lang umiikot yung buybacks. Pag nakita nyo yan, by the way, okay, medyo mag-ingat-ingat kayo. Pwede kasi na itong 4 na to ay exclusive sellers. Pag sinabi exclusive, okay, sa wholesale, daanan natin ng konti. Sa wholesale, merong mga tinatawag na exclusive sellers. Ibig sabihin, sila lang yung authorized sellers sa Amazon. So kaya minsan makikita mo na 6 months, 180 days, 4 lang sila hanggang 90 days. Medyo ingatan. Okay? Kasi 4 lang sila. Tapos last year, ayan, nagkaroon ng konti. Pero anong nangyari dun sa ibang yan? Bakit nawala sila tapos naging 4 lang sila? So pwedeng kinik na yung ibang sellers. Kung may ibang seller nito, pwedeng kinikik nila. Ibig sabihin, as in kinikik, as in mo, yung inventory mo, biglang magiging parang unavailable or something, biglang magiging parang inactive or suppressed, yung mga ganyan, di ba? So, hindi ka na makakabenta, so delikado pag ganyan yung nakita ko. Okay, so tingnan natin next na product. Ito, Amazon, yan yata yung kanina tinitingnan natin. Okay, bagoong, nakita na natin to. PhilAm Online. Okay, nice. Diba? So, alam na natin na Pilipino to. Okay, Pilipino yung seller na yan. So, baka mag-isa lang yan nagbebenta niyan. Na tama lang naman. Kasi, alam mo, hindi siya mabentang product. So, sa kanya na lang yan. Okay lang. Okay, tingnan natin dito. Ayan, Full Supply Superstore. 3 sila na sellers, pero siya lang yun nandyan. So, delikado. Lalaban ka dyan. Parang gano'n, di ba? Delikado. So, tingnan natin to, ELF. So, ayan, lahat ng ito, ayan, makita nyo na pangit yung mga buybacks rotation. So, ano yung medyo maganda na, na makita sa buyback. So, ito, meron ako example dito na hindi ko nabuksan. So, tingnan natin yung buybacks nito. Okay, ayan, punta tayo sa data, buyback statistics niya. Tayo natin mag-load yung Kipa. So, Kipa. Data, buyback statistic. Ayan. So, nakita nyo, ito yung maganda. Nakita nyo yan, ang haba. Okay? Ito yung mga magagandang, pag nakita nyo na mahaba, okay.
Pero at the very least, okay, tingnan nyo kung meron ditong mga below 100. Ibig sabihin, umiikot siya sa mga, kahit sa mga new sellers. Parang gano'n. So, hindi ko alam kung new seller kayo. Pero kung new seller kayo, it would be in your best interest na ibenta lang yung mga products na merong at least less than 100, lalo kung may zero na ganyan dito. Kasi yung review count na yan yung review count ng store ninyo. Hindi yung review count ng product, ha. Review count ng store ninyo. And the more reviews na meron ang isang store, ibig sabihin, mas marami siyang nabebenta, mas experienced na siya sa Amazon selling. So, kayong mga baguhan, kung merong baguhan dito na nanonood nito, zero kayo. Okay, zero reviews kayo. So, syempre, dapat hanapin nyo yung iniikutan kayo ng buy box. Kasi minsan, ang prefer ng Amazon na bigyan ng buy box, yung mga high review counts lang. So, ito maganda siya kasi well distributed na yan. Pag nakita nyo mahaba, and then, talagang so very good yan. Very good. Okay, maganda yan. So, hindi ko nasasabihin na hanapin nyo lang kasi ako, dun sa mga baguhan. So, sinasabi ko na hanapin nyo yung may zero or at least under 100 yung review count. Pero I'm sure meron sa inyo ng mga VA na ang hawak na account yung seasoned na mga seller na. So, hindi nyo na kailangan hanapin yung mga zero. Ang hanapin nyo na rin medyo mahaba yung Lalo na kung ito, yung average nyo offer count, kunyari 21. Tapos makikita nyo na ang haba nila, parang kahit kalahati man lang, may 10 man lang dito. Or kahit 5 lang, basta nagdi-distribute siya ng at a reasonable So okay na siya, 'di ba? Lalo dito, tingnan nyo, 15 silang seller noon, pero ang dami nila dito. The last 30 days yan 'Di ba? Tingnan nyo. So, ibig sabihin, maraming nakapaubos. Kasi ano yung pinakamataas dito? Parang tingnan natin, 36. May mas mataas pa sa 36, 35, 42. Ayan. So, 42. So, the last 30 days, umabot na 42 silang nagbebenta nito. Pero naubos sila ng naubos hanggang 13 na lang. I guess yung pinakamababang number ay 13. Check nga natin. So 13 nga. So ngayon 13. So ibig sabihin ganun kabenta itong product na to. Kasi nagsimula siya sa 42 sellers 'Di ba? Nagsimula siya sa 42 sellers tapos bumagsak ng bumagsak hanggang napunta sa 13 and mahaba itong line. So ibig sabihin walang na-kick out. Kundi nakabenta lang talaga silang lahat. 'Di ba? So gusto niyo makita ito, 'di ba? Tingnan natin yung price. Ayan, 'di ba? Nakita niyo? Yung month niya talagang ang galaw, 'di ba? Malakas bumenta, 'di ba? So wala siyang seasonal trend, 'di ba? So nakita niyo, it all comes together, 'di ba? So yan muna ang natin, kipa natin, okay? And then sa next na video, titingnan naman natin yung competition, yung quality ng ating competition. So medyo pinakita ko na sa inyo diyan sa data buy box statistics na yan. Pero hihigitan pa natin ng konti paglipat natin doon sa next video. Okay? So I hope excited na kayong matuto and I hope talagang nakita nyo yung value ng Keepa dito. Kasi talagang maganda, okay? And by the way, hindi ako sponsored ng Keepa, ha? Talagang super powerful lang niya and super useful pagdating sa data analysis. So nakita nyo, ha? I hope kung di pa kayo kumukuha ng Keepa ngayon or kung VA kayo hindi pa kayo binibigyan ng Keepa, kumbinsin nyo na yung mga nyo na kumuha. Okay? Kasi super useful siya para sa inyo. Okay? So maraming salamat po and I will see you next video. Bye!